nakaraang panahon, ginhawa ang hatid sa mga nagbabike to work ng itinayong end-of-trip facility sa Marikina. Pwede kasi silang maligo riyan. Pero bukod sa kanila, sino pa kayang pwedeng gumamit sa pasilidad? Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Jazz Paredes. Init, ulan, pawis at alikabok. Yan ang danas ng mga manggagawang namimisikleta papunta sa trabaho. Kaya para sa kanila itong end-of-trip facility sa Marikina na mayroong libreng mga paliguan. Pero kamakailan, nag-viral itong post ni John Ladyong na mas kilalang Manila bike commuter. May motorista raw kasing hinarang na maligo sa pasilidad. Galit siya na, hindi ba talaga ako pwede maligo? Andito lang yung kotse ko sa harap po. Kasi nasa gilid lang ng car parking yung bike facility. Reaksyon ng iba, bakit nga ba ito ginawang eksklusibo sa bikers? May mga dumipensa rin naman. Ang end-of-trip facility ay tinakda para sa mga siklista, nagjo-jogging at naglalakad. Ang goal kasi nito, hikayatin ang paggamit ng bisikleta papasok sa eskwela at trabaho. Hindi naman natin sinasabing bawal gamitin yung end-of-trip facility sa Marikina. Sinasabi lang namin, kung gagamitin nyo, magbisikleta kayo. Bilang advocate at certified bike to work mula 2004, binigyang diin ni John ang kahalagahan ng mga pasilidad para sa mga siklista. It gives people another reason to bike. Parang, mas magiging fresh ako sa papunta sa City Hall. I mean, 'di ba, mas may engganyo sila. May locker room na, may safe pa yung bike niya, tapos meron pang tawag dito, pwede pa siya mag-shower. Kumbaga, mas may engganyo ka talaga. Paglilinaw naman ng Marikina LGU, clarify ko lang kasi di naman totally hindi siya nakagamit. Actually, pinagamit din naman siya ng facility. Nakapag-shower din siya. Kaya lang, pinaalalahanan yung gumamit ng shower na itong facility na to, kadalasan na gumagamit talaga ay mga cyclist natin or yung mga nagwo-walking natin. para sa hindi siklista na nagnanais gumamit ng CR, may shower at washroom naman sa loob ng Marikina Sports Center. Bukas ang end-of-trip facility Lunes hanggang Sabado 6 a.m. hanggang 9 p.m. at maaaring gamitin kahit hindi taga Marikina. Ayon naman sa MMDA, itinatayo ang mga ganitong pasilidad ayon sa pangangailangan ng bansa, gaya ng mainit na klima. Issue natin dyan, pagdating sa end of trip, meron tayong facility para makapag-refresh, makapag-shower, makapagpalit ng damit ang ating mga kababayan na pumili ng active transport bilang their choice of mobility. Tamang facility para sa tamang initiative. Iyan ang diin ng end-of-trip facility, gaya dito sa Marikina City. Mga kapatid, Mobile Journal, Jazz Paredes po hatid ang Mukan Balita. Usapan pa natin ang end-of-trip facility sa Marikina kasama si Mobile Journal Jazz Paredes. Abay Jazz, ano bang meron dyan sa mga end-of-trip facilities maliban dyan sa shower? Actually, Pops, binisita talaga natin ng personal yung ating end-of-trip facility sa Marikina at matatagpuan yan sa harap ng kanilang car parking mismo. And pagpasok natin, bubungad sa atin yung kanilang bike parking. At pagpasok natin, merong designated CRs for women, men, and meron din for PWDs. May locker pa, nakita ko. May locker din, Pops. Actually, pwede mong ilagay dun yung mga gamit mo kasi syempre, iwan mo yung bike mo, wala namang storage. So, yung purpose ng locker, para meron ka ding lagayan na safe ng iyong mga gamit. And bukod sa shower, meron ding toilet sa loob. So, talagang pag kailangan mo ng amenity or ng facility to keep your things safe at syempre, para makapag-refresh, all-in-one nandun na lahat, Pops. Jazz, gaano ba karami ang gumagamit itong mga end-of-trip facilities na ito? Hindi ba, parang dun sa video mo, hindi naman ganun karami, ano? Actually, Pops, nung pumunta kasi tayo, bandang magtatanghali. Usually daw kasi talaga kapag yung pinaka-rush hour, 6 a.m., 7 a.m., mga galing trabaho, pumupunta doon. Pero usually daw yun, Pops, ang peak nila nasa 50. Pero ang maximum capacity daw talaga nila doon sa kanilang bike parking ay nasa 100. Pero ito daw yung pinakamarami. Pero sa loob ng facility nila, sa shower facility, nasa 8 to 10, yung sabay-sabay na pwedeng mag-shower. Pero as of now, minsan daw nagkukulang pa yan, Pops, sa dami din daw ng gumagamit. Okay, may mga nagbabantay ba ng mga bisikleta dyan? Baka mawala ka lang ng mga bisikleta. Actually, Pops, yun nga yung kanilang sinasabi na paglilinaw dahil nga 6 a.m. to 9 p.m. yung opening hours nila. Bukas naman daw 24/7 actually yung facility itself. Pero yung kanilang sinasabing hours, yung oras na may bantay. So, their own Bukas yan maghapon? Yes, Pops. Pero yung bantay lang talaga, may oras lang, may shifting. Ayun. Pero kailangan daw talaga doble-doble yung lock para sure pa rin na safe yung kanilang gamit at yung bike. Okay, Jazz, paano kung may motorista ulit o hindi siklista? Baka magkaroon na naman ng misunderstanding.
Actually, Pops, Oo. na yun din yung tinanong ko kasi yung daw incident na yun, hindi naman daw totally pinagbawalan. So, pinayagan pa rin. Oo. Pero ngayon, actually kanina lang Oo. nag-post ulit sila ng advisory regarding the end of their facility na kung sino lang ba talaga yung pwedeng gumamit. Nagpaalala ulit sila. Sa ngayon, they're pushing for stricter implementation na for bikers, joggers, and yung mga naglalakad Oo. yung kanilang facility. Pero if ever it happens again, hindi naman daw papaalisin or pagbabawalan, paggagamitin pa rin, pero pagsasabihan na meron Oo. namang dedicated Oo. washroom para dun sa mga hindi cyclist. Ayun, Jazz, meron pa bang ibang end-of-trip facility maliban dito sa Marikina? O plano ba nilang dagdagan ito? As of now, Pops, no, dito sa Oo. Marikina City, meron na tayong 2. Pero yung isa nating end-of-trip facility is for employees only exclusive. So, sa engineering office nila yan. And right now, they're looking for locations para magdagdag pa ng ibang end-of-trip facilities. Kasi ngayon daw, pinupush daw talaga nila, Pops, yung active transportation. And pag nagdagdag sila ng facilities, mas mapopromote daw nila ito. Pero sa ngayon, ang pinupush daw nila, Pops, no, binabanggit nila sa akin, magdadagdag daw sila ng bike mechanic mismo dun sa kanilang facilities. Para lang hindi bantay, pwede pa nilang ipagawa yung kanilang bike if ever. Yun, maraming salamat, Mobile Journal Jazz Paredes.